napakabaho. Pero hindi ko nga alam kung bakit ba napakasarap din nito. For today's video nga, tayo naman ay magluluto ng crispy tumbong mga mare. Pero sabi ko nga sa inyo, mas masarap ito kapag walang palaman sa loob. Kaya naman bago natin ito lutuin, ay lilinisan muna natin ito ng maigi. Itong tumbong nga na nabili namin ay fresh na fresh pa nga. Yung sa inihaw na tumbong na niluto ko kasi nung nakaraan, ayun ay nalaga na. Itong nabili nga namin ngayon ay hindi pa nga nalalaga, kaya naman mas madali itong malilinisan. Ilang beses na nga kami nagluto nito, pero grabe talaga ang baho nito mga mare. Kaya tuloy itong mga langaw dito sa amin ay tuwang-tuwa. Anyway, itong kulay itim nga pala sa bituka ay hindi yan tae mga mare. Sadyang ganyan na talaga ang kulay niya, kaya naman kahit anong kuskus natin dyan mamaya ay hindi yan puputi. Gagamit nga rin pala kami dito ng chopstick at itong toothbrush. Syempre kahit mabaho itong tumbong, kailangan bago ang ating gagamitin. Sa paglilinis nga, itong puwet na may kasamang tumbong naman ang aming uunahin. Matagal at maproseso talaga ang paglilinis nito mga mare, kaya kailangan ay tiyagaan lamang. Hindi kasi ito pwedeng linisin ng basta-basta lang kasi yung baho ay hindi matatanggal. At syempre, mas masarap din naman talagang kainin kapag malinis. Kinuskus nga muna ito ng kutsilyo bago naman piniga, baka kasi may mga naiwan na eat sa loob. Diyos ko, hindi tayo kakain ng eat for today's video mga mare. Anyway, binanlawan nga muna ito ng maigi bago naman ito babaliktarin. Hindi ko nga lang nasama sa video, pero ayan, binabaliktad na nga. Kailangan talaga itong baliktarin mga mare para naman makuskus natin yung mga naiwan na eat kung meron man. Diyos ko, itong mga langaw talaga ay tuwang-tuwa kahit anong pagpag namin ay talagang bumabalik. Ayan na nga yung loob ng tumbong mga mare. Ayan nga, kung makikita nyo ay napakalinis nga din nito. Alam nyo bang minsan ka lang makakatsyempo ng malinis na tumbong? Kadalasan kasi talaga ay ubod ng dumi mga mare. Ayan nga, at binuhusan ko na nga ito ng tubig para dumalo yung tubig sa loob at bumaliktad ito ng maayos. Dito nga sa tumbong na to ay hindi kami masyadong nahirapan kasi konti lang talaga yung dumi niya. Pero syempre, kailangan pa rin natin yung toothbrushin para naman matanggal yung mga naiwan na dumi. Pagkatapos nga itong toothbrushin ng matindi ay binaliktad na nga rin ulit ito. Tinutbrushan nga ulit ito pero hindi ko na nga naisama sa video. Nabanlawan na nga rin ito ng maigi, kaya naman lalamasin na nga ito sa asin. Sobrang daming asin na nga ang inilagay ko dito para siguradong tanggal ang baho. Grabe na nga ang pagkuskus ng asin namin dito sa tumbong para talagang matanggal ang baho. Pagkatapos nga namin itong lamasin sa asin ay binanlawan na nga rin namin ito. Maraming beses talaga dapat itong banlawan mga mare. Pagkatapos naman itong banlawan ay lalamasin naman ito sa suka. Sobrang daming beses nga itong binanlawan at yung iba nga ay hindi ko na nga isinama sa video. Baka kasi sobrang humaba itong ating vlog at puro na lang ito paghuhugas ng tumbong. Lalamasin nga lang uli ito sa suka, tapos pagkatapos nun ay huling banlaw na nga mga mare. Huling banlaw na nga ito at yung kaduktong ng tumbong naman yung ating lilinisin. Ito na nga pala yung kaduktong ng tumbong mga mare at ito naman yung lilinisin. Tulad nga ng kanina ay sobrang matagal din talaga ang paglilinis nito, kaya naman hindi ko na nga ipapakita sa inyo yung buong proseso. Parehas lang din naman kasi ang ginawa dito mga mare. Bali, babaliktarin, tapos tututbrushan, tapos aasinan. Sa mga oras nga na to ay natutbrushan na nga ito at nabaliktad na nga din, kaya naman ito nga ay inaasinan na. Kung magluluto nga kayo nito ay kailangan talaga ay mahaba ang inyong pasensya. Hindi kasi ito po pwede sa mga taong maiinipin kasi matagal nga itong linisin. Kung hindi mo kasi ito lilinisin ng maigi, kapag ka naluto mo to ay meron ng kakaibang amoy at kakaibang lasa. Natapos na nga itong lamasin sa asin, kaya naman ito ay babanlawan na nga namin. Hindi nga lang ata 4 na beses itong binanlawan para naman siguradong tanggal talaga ang baho. Malinis na nga ito, kaya naman lalamasin naman ito sa suka. Dito nga sa kaduktong ng tumbong ay hindi ko na nga isinama yung pagbaliktad at pagkuskus ng toothbrush. Lalamasin nga lang din ito ng maigi dito sa suka, tapos babanlawan na ulit. Nagayat ko na nga rin pala itong mga gagamitin ko sa pagpapakulo ng tumbong mga mare. Finally, after 100 years ay malinis na nga itong tumbong, kaya naman papakuluan na nga natin ito. Ayan nga, at nilagay ko na nga itong mga bawang. Naglagay din pala ako dito ng luya para naman pangtanggal ng langsa. Naglagay din ako ng tanglad para naman mas mabango mga mare. Syempre, hindi pwedeng mawala ang sibuyas, kaya ayan, nilagay ko na nga din. Para naman sa pampalasa ay naglagay ako dito ng pamintang buo mga mare. At syempre, naglagay din ako dito ng asin. Para naman mas maganda ang kulay ay naglagay ako dito ng atsuete. At ayan nga, isinalang ko na nga rin ito sa apoy. Mga 30 to 40 minutes ko nga itong papakuluan. After 40 minutes, ito nga at malambot na nga ito. Ayan nga, at napakaganda rin ng kulay. Papalamigin ko nga lang ito ng saglit, tapos gugupitin ko na nga din.
Nagbago nga ang aking isip mga mare at hindi ko na nga ito papalamigin. Gugupitin ko na nga ito kasi anong oras na at hindi pa nga kami nanananghalian. Maya-maya nga lang din ay natapos na nga rin ako sa paggugupit. Ipiprito ko na nga ito kaya naman nagpainit na nga rin ako ng mantika. Diyos ko mga mare, sa sobrang gutom nga namin ay hindi ko na nga na-videohan ng finished product. Grabe, ito talaga yung pagkain na mabaho at nakakadiri pero napakasarap. Masarap naman talaga itong tumbong ni Pepa lalo na kung maayos talaga ang pagkakalinis. Kaya naman kung magluluto ka nito sa susunod mga mare ay linisin yung maigi. Para syempre mas masarap ang kain.